Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong latest article ng GMA News Online by Ana Feliciano Bajo, published June 10 ngayon. Ang title, Eduardo Año stays as National Security Advisor. Okay? Diba? Pinaresign lahat. So, after more than 2 weeks nata, ngayon lang nag-decide ang Pangulo na stay ka lang dyan, huwag kang alis. Okay. Okay, basa tayo National Security Advisor Eduardo Año is keeping his post in the Marcos administration, Malacanang revealed on Tuesday. According to Palace Press Officer Claire Castro, President Ferdinand Bongbong Marcos agreed to let Año continue his job despite health concerns even at the start of the pandemic. O, yun lang. Mababang ano. Okay. Dalawang beses ata dalawang beses nagka-COVID, natamaan ng COVID-19 si General Año nung pandemic, na mahirap yung pinagdana, halos hindi daw makahinga, mabuti at na-survive niya. So, in fairness kay General Año, dahil nakasama ko siya, magaling siya na opisyal, magaling siya na general, lalo na nung panahon ni PRRD. Okay? So, ang daming humahanga na mga sundalo, both active and retired, kay General Año. Isa na ako. But itong nangyari kay PRRD, wala na. Medyo nagbago. Okay? Kahapon, may nakausap ako na active AFP officer, hindi ko na lang banggitin ang pangalan. Yan, napag-usapan namin yung nangyari kay PRRD. At yun nga, yung alleged na pag-kidnap kay PRRD. Tapos, sabi niya, wala, yung Secretary Remulla, walang I don't know kung anong term niya, yung hindi nag-iingat. Bakit siya nagsabi ng ganun? Sabi ko, wala naman daw kinalaman si Secretary Año doon. Dininay niya. Itong opisyal, gumano na lang siya. Alam namin. Alam namin naman. So, anyway, ang mga active men and women in uniform, hindi lang nagsasalita. Kailang pag makausap mo sila talagang So, I was amazed yung nakausap ko. Kasi, kilala naman niya ako. Safe naman siya na kaming dalawa lang. Nagsalita siya tungkol sa nangyari sa among the men and women in uniform. Yung sinabi niya yung impeachment. Daw, kasi may kakilala siya na malapit kay Congressman Toby Chanco. Totoo daw yun. Yung sinasabi ni Congressman Chanco na nalaman din niya na ganun nga ang nangyari sa impeachment. And then, nabigla ako nung sinabi niya na, kasi may kausap din na kaming civilian ba na aplikante na magsundalo. Sinabi na lang niya, by 2028, sabi niya, si VP Sara ang magpresidente. Tapos, ina-advisean niya yung aplikante na mag-aral ka lang muna ng ganito, baka mamaya pag nagpresidente si VP Sara, ang Mindanao, lalong uunlad ang Mindanao. Sabi ko, active military officer, tapos yung kanyang nakikita magpre-presidente si VP Sara. So,
na-amaze ako talagang yung pag-uusap namin kahapon, lalong na-confirm yung result ng local absentee voting. Kasi napag-usapan namin, ay marami pang kanyan. Talagang overwhelming daw ang mga kasamahan nila na marami pang ang hindi nakaboto daw eh. Kaya lang, yun ang general sentiment, yung resulta na lahat ng Duterte candidates nanalo sa senatorial yung pinili ng men and women in uniform walang nanalo kahit kinonfirm niya na talagang yan ang so balik tayo kay General Anyo. Ako ina-expect ko na he will stay, hindi siya tatanggalin. Kaya lang ang bakit ang tagal? Pinag-aralan o palagay ko talagang hindi siya tatanggalin. Bakit hindi tatanggalin? Ito sa US kasi ang foreign policy na ng administration is dikit na masyado na tayong nakadikit sa US. So kung ano ang kagustuhan ng US, sunod tayo ng sunod. I don't know kung anong mangyari dito. US at China nagkakasundo tungkol sa trade. Kaya lang pagdating na sa security, lalo na sa West Philippine Sea o South China Sea, ayun na, medyo nagigirian. So, anong mangyari sa atin? Magiging tayo, proxy war. Kaya, anyway, good luck kay Secretary Anyo. Yun na nga, yung health concern. Medyo may siya, may narinig ako na tungkol sa kanya, hindi ko lang may detalye kasi baka sana magiging malusog siya at magampanan niya ang trabaho niya as National Security Advisor. Group effort, kayo nang bahala kung ano ang totoo, yung wala siyang kinalaman o kasama sa group effort, bahala na kayo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para maayos ang kanilang mga tirahan. Namimigay din tayo ng livelihood assistance. Sa ngayon, nagpapatanim tayo ng Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang sidling nga kape nga among itanom. O karon mutabang na ni ang among mga anak sa pagdala. So mo na ni ang among dalon nga among itanom. Mantay paligid. Paras ka to na ba? Salamat. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Tabangan ang buti. Bye. Hey, sipakawa. Kanom na mi. Kamname. Patay! Maligid. So mo na ni ang bangag. Gaana na kuan ang kuan. Purpurize na ra ng yuta. Rice na daan. Apo, ani? Kailangan. Mo na pud niya mong kanom. Salamat gid kaayo nga makatanom na pod mi og kape kay ang akong uyuan nga nagtanom og kape karon nakapalit na siya og bunggo og nakawas na pod sila sa ilang mga kalisod mo magtanom pod mig kape. So karon butang na pod mi og iti Tandayon nga duha ka pujot. pudyot.
mga sidling. Mikaya natin tipo. O karon mo na gini sa among natanom nga kape. 350 ni among itanom nga kape. So ang una namong tanom mauna ni ang saging lakatan nga hapit na mamunga. So 240 ang among saging lakatan. So ang among itanom nga kape karon 350. So salamat kayo sa nagsuporta.